Mga eksperto, mga sangkay naglabas ng isang malaking impormasyon tungkol po sa Pilipinas dahil may matinding paparating umano. Hello guys, this is me, Sangkay Janjan. I'm back for another vlog today. At ayun nga, ngayong araw pag-uusapan po natin ang isang mahalagang impormasyon na binitawan ng mga eksperto, mga sangkay tungkol po sa paparating sa ating bansa. Ngunit paalala lamang po sa lahat, sa mga matakutin dyan, mga may sakit po sa puso, mga sangkay, yung mga nerbyoso, lumipat po muna po kayo sa ibang channel, doon po muna kayo manood, nang sa ganoon hindi po kayo maapektuhan sa ating ilalabas ngayong impormasyon sapagkat ito po ay mahalaga na malaman ng sambayan ng Pilipino. Ngunit kung hindi naman kaya ninyo, lumipat po muna kayo ng ibang channel at doon kayo manood. Okay? Ngayon mga sangkay, bago tayo magsimula, pakisubscribe po muna yung ating YouTube channel. Ayan po, 1.27 million subscribers na po tayo dito sa YouTube. So kung hindi ka po nakakapag-subscribe, ano pang hinihintay mo? Please subscribe my YouTube channel. Makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba. Pindutin nyo lamang po yan. Then click the bell and click all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright? At ito pa pala, sa mga nanonood sa Facebook, sundan nyo lamang po ako. I-check nyo sa itaas na inyong mga cellphone. Sa taas ng video na to, makikita nyo po yung tatlong tuldok, kagaya po ng nakikita nyo sa screen. Pindutin nyo po yung tatlong tuldok. Then may lalabas po dyan na show more. Then, pindutin nyo po yung show more at yun lamang mga sangkay. Ganun lamang pa kasimple. Ngayon, eto na nga po guys. Pag-usapan po natin itong mahalagang impormasyon na binitawan ng mga eksperto. Ayon po sa report, mga sangkay, itong La Nina phenomenon, inaasahang magsimula sa Oktubre. Super typhoons, hindi po isa ha. Sinasabi po dito, super typhoons. Ibig sabihin, madaming malalaking bagyo ang daratnan ng ating bansa o mananalasa sa ating bansa. Ay nakalagay po, super typhoons, posibleng maranasan. Nagkaroon ng decrease ng probability this September, October, November. So dati, it's more than 70%. So ngayon mga around 66%. Bumaba ang posibilidad na magsimula ang panahon ng La Nina sa susunod na buwan ayon sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA. Sa ngayon, hindi pa bumababa ang sea surface temperature sa Pacific Ocean o ang lamig sa ibabaw ng dagat. Gayon din ang easterlies o ang hanging nanggagaling sa silangan ay mataas pa ang temperatura. Okay, pakinggan po natin mabuti mga sangkaya kasi mahalaga ito na maintindihan po natin kung ano itong paparating sa ating bansa. Alam nyo naman, tayo mga Pinoy, kung kailan po nandyan na ang trahedya, saka lamang po tayo nakakaalalang maghanda o kaya lumikas. So ngayon, manood tayong mabuti, pakinggan po natin kung ano po ang paparating sa ating bansa nang sa ganun makapaghanda po tayo. Okay? Dahil mahalaga po talaga na tayong lahat ng mga Pilipino ay aware po sa nangyayari. Lalong-lalo na po itong kakaibang weather na ngayon ng ating planeta, mga sangkay, na dulot po nitong climate change. Ang oceanic at atmospheric condition ang minomonitor ng PAGASA para ideklara ang panahon ng La Nina. La Nina, mga sangkay, ibig sabihin, marami pong ulan ito. Hindi po ito yung tipong normal, mga sangkay, na sama ng panahon, dulot po ng mga pag-ulan. Ito po ay matitinding pag-ulan, mga pagbaha ang mararanasan ng ating bansa. So, ang nakakagulat dito mga sangkay, actually, na-vlog ko ito nakaraan, pero para lamang po maintindihan natin ngayon, kasi marami pong tingnan po natin, nung una, sinasabi itong August, sabi po doon, magsisimula na. Tapos ngayon, naging October na naman. So, ano ba talaga? Tandaan po natin, ito po ay mga prediction ng mga eksperto. But we have to be careful, mga sangkay, about sa pagkakaintindi kung paano po nila inilalabas yung mga impormasyon. Karamihan kasi ngayon, mga sangkay, hindi na po nila nahuhulaan talaga ng eksakto. Pero andun yung kanilang impormasyon. Pero hindi na po tulad noon na sakto po nahuhulaan talaga nila. Ngayon, hindi na po ganun kadali eh.
Kasi dahil po sa climate change. Ayon kay Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Chief Annalisa Solis, ang pinakamataas na tsansa na magsimula ang La Nina ay sa buwan ng Oktubre. Posibleng magkaroon October na naman, di ba? Pabago-bago mga sangkay. Dahil nga po abnormal na po ang kalagayan ngayon ng ating panahon. Tingnan nyo sila mga sangkay, kahit po yung Pag-asa or any expert when it comes to weather events. Hindi na po nila direktang nahuhulaan kung ano po yung paparating. Hindi po tulad nung mga unang panahon mga sangkay na eksakto yung impormasyon na inilalabas nila. Halimbawa na lang kung gaano kalakas ang isang bagyo. Ngayon, hindi na po kadali. Hindi na po ganun kadali para malaman yan. Pero noon mga sangkay, napaka-easy lamang. Nahuhulaan. Signal number 1, signal number 2. Pero ngayon mga sangkay, naku. Pag sinabing signal number 1, yung tumama, nasa signal number 5 ang lakas. 'Di ba? Pag sinabi namang signal number 4, ang tumama mga sangkay, signal number 1, minsan nga umaaraw pa. Kaya unpredictable talaga mga sangkay, very unpredictable yung nangyayari dito sa ating planeta ngayon because of climate change. Lahat ng weather events ay unpredictable na po. So we have to be ready kung ano man ang paparating sa Pilipinas tungkol po dito sa La Nina. pa rin ang La Nina at least for October, November, December season. Kapag nagsimula ang La Nina sa Oktubre, posible namang maging dominant category ito hanggang sa first quarter ng 2025. Aabot pa sa 2025. Kaya mararanasan pa rin ang malamig na temperatura. Ayon sa Pag-asa, maaaring magdulot ng mas malalakas na mga bagyo ang Ayan na. Mas malalakas na mga bagyo. Yung mga lugar nyo, mga sangkay, check nyo. Kasi dito, hindi na po pinag-uusapan yung mga maliliit lamang na bagyo. Kaya nga sinasabi ko lagi, pinapaalala ko lang na kahit pa po may mga control system tayo, flood control system, na pinagawa ng ating pamahalaan, hindi pa rin magiging sapat yun na hindi tayo babahain. Remember, kahit yung mga probinsya, mga sangkay, binabaha po sila. Why? Kasi nga po hindi na po normal ang panahon. May climate change po ngayon. Ito po yung malalang problema ngayon ng ating planeta. So, sabi dito, mas mga malalakas na ang bagyo na paparating. So, maging ready lamang po tayo. So, sana nga mali yung prediction nila. Sana magano mga sangkay, kumalma, no? Kumalma yung panahon sa mga darating na buwan. ang La Nina. Posible itong magdulot ng malawakang mga pagbaha. Ayan na. Kaya tayo mga sangkay, wag po tayong balahura. Especially dito sa Metro Manila. 'Di ba? Aminin po natin, ang dugyot po natin, tapon tayo ng tapon sa basura. O, check nyo yung mga lugar nyo. 'Di ba? Pag lumabas kayo ng tahanan nyo, ang dami pong basura sa paligid. Why? Ang problema tayo, wala tayong disiplina. So pag binaha tayo, wag natin sisihin ang gobyerno. Tayo ang may problema dyan. Dahil kahit gaano pa kalalaki ang flood control system natin, kung napupuno lang po ng basura, wala lang din. 'Di ba? At mga pagguho ng lupa. Ayan pa, mga pagguho ng lupa. So, i-check nyo po yung mga kabahayan nyo, especially sa mga probinsya. Yung mga bahay nyo na alam nyong matarik. Naalala ko dati mga sangkay, paano kami naghahanda noon sa mga paparating na bagyo. Nung bata pa po ako mga sangkay, mahilig kasi ako magtanim ng mga halaman. Kahit yung mga punong kahoy. Tatanim po ako. Marami nga po ako mga tanim dati bago po ako umalis at nakipagsapalaran sa Metro Manila noon. Ang dami kong tanim ng mga punong kahoy, mangga, abukado, langka, at kung ano-ano pa sa bahay namin. Yung bakuran lang po namin. So before, pag alam ko na may paparating na ulan, ang ginagawa ko, yung gilid kasi ng bahay namin noon, katabi lang po noon ay ilog. So pag bumaha, nababawasan ang lupa, nagla-landslide, gumuguho po. So noon mga sangkay, tinataniman ko ng mga puno. Yung mga punong kahoy na masyadong marami po ang ugat at kaya pong tumakip sa lupa na hindi po aanurin ng tubig at hindi po guguho. So ganyan lamang po, diskarte, kanya-kanyang diskarte po yan. I-check nyo po yung mga lugar nyo sa mga probinsya. Baka pwedeng gawan pa ng paraan, ngayon pa lang, di ba? Bagamat nakaranas na ang ilang mga lugar ng malaking pagbaha dahil sa pananalasa ng bagyong Karina, Hindi pa to
Ano pa lang to, mga sangkay, patikim pa lang. Hindi pa rin maaalis ang posibilidad Diba? I told you guys. na may pumasok pang bagyo na mas malakas kaysa rito. Yun ang sinasabi ko. Hindi yan pananakot. Galing po yan sa mismong media. Diba? Kaya ngayon palang paghandaan na po natin ito. Huwag tayo maging dugyot sa kalye. Sa panahon ng La Nina o bago matapos ang taon. Ayon sa Pag-asa, dapat magkaroon ng ibayong paghahanda ang publiko sa mga malalakas na bagyo. Lalong-lalo na ang mga lugar sa silangang bahagi ng Luzon na madalas daanan ng bagyo. JP Nunez. Okay, so ayan lang mga sangkay, no? Mag-iingat po tayong lahat. Mas mabuti yung laging handa. Hindi biro ang paparating dito sa ating bansa. Okay, so ano po ang inyong mga opinion? Just comment down below. Now I invite you guys, please subscribe my YouTube channel, Sangkay Janjan Daily. Dito pa ako nag-upload ng mga vlogs. So hanapin niyo po ito sa YouTube. Then click the subscribe, click the bell, and click all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.